Sampal ng kahihiyan ang gobyerno ngagba, lalong-lalo na ang Malacanang, Senado at Kamara. Matapos tahasang ibinunyag mismo ni Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA at binasag ang katahimikan at katotohanan. Nagsalita na sa publiko patungkol sa mga di umano'y kababalaghan na nangyayari umano sa PhilHealth. Sadyang naggalabasan na talaga ng katotohanan at tila totoo talagang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos ang pananahimik, Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA binasag na ang buong katotohanan sa PhilHealth na pilit di umanong ayaw ipalabas ng gobyernong ngagba ngayon at ng bayarang media. Mula sa hinihingi ng Supreme Court at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag o pagbibigay ng komento nila Marcos Jr., House Speaker Romualdez, Senate President Chis Escudero at Lucas Bersamin patungkol sa 2025 General Appropriation Act o GAA na kung saan isa di umanong unconstitutional. Ngayon naman, ang tahasang ibinunyag sa publiko ni Associate Supreme Court Amy Lazaro Javier matapos isiniwalat nito na bankrupt na umano ang PhilHealth at ito'y kinumpirma mismo ayon sa report ng Commission on Audit o COA. Nabanggit mismo sa isang oral arguments kamakailan lamang bilang isang patunay ay ating panuorin at pakinggang mabuti ang video na ito na dapat malaman ng taong bayan. The report of COA which shows that PhilHealth is bankrupt actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor. And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. Maliwanag pa nga sa sikat ng araw ang inyong narinig mga kababayan na ayon pa mismo sa Commission on Audit o COA at kinumpirma mismo ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na bankrupt na di umano ang PhilHealth. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito at ayon pa sa kanila. Ayan na mga lords, sinabihan ng Supreme Court ang PhilHealth, nasabihan ang presidente na ibalik ang 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Yan na, no? Exciting to mga lords eh. Kasi we Filipinos, nakatuon tayo sa issue na to eh. And tignan natin ano yung aksyon na gagawin ng Marcos admin sa sinabi ng Supreme Court. Ibabalik ba nila or magtitigas-tigasan sila? And actually, di ba, thanks to Attorney Vic Rodriguez at yung mga kasama niya na idinulog ito sa Supreme Court. And basically, they are winning. Di ba? And abang-abang na lang tayo sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. At least, napatunayan natin na mali talaga ang pagmanipula nila sa budget ng PhilHealth. Sa pagkuha nila, di ba, at pag-transfer nila sa ibang purpose na dapat, di ba, ang pera ng PhilHealth, para lang dapat yan sa PhilHealth. Para lang yan sa health, di ba, at benepisyo ng mga miyembro. Go direct to the point. Yes or no? Sorry, Your Honor. Again, Your Honor, 60 billion pa lang po na transfer po natin. Pa lang? Konti lang, no? Konti lang. 60 billion po. Alright, 60 billion, not 69? Yes po. Ilan ba gusto nating i-transfer? It is estimated, Your Honor. Alright, so what 89 is your short answer to my short question? Your Honor, sorry, Your Honor. PhilHealth's
Nag-operate si PhilHealth po, Your Yes, Honor, in the year did it 2024. help PhilHealth's financial condition? Did it upgrade your financial level when you transferred 60 billion to the National Treasury? Your Honor, despite the transfer, Your Honor, PhilHealth's investable fund from 498 in December 2023 and versus December 2024, Your Honor, of 492 billion. So what is your answer? No? Or Your yes? Honor, Yes or no? Your Honor, very sorry, Your Honor. Your Honor, PhilHealth operates the program, Your Honor. Yes or no? Expanding the benefit payment. All right. Tumaas pa So siya. I will go to my next question. Yes po. Yung nagpapaliwanag eh. Halatang-halata mo, ramdam na ramdam mo. Na-tense! Good job, Supreme Court, di ba? Buti na lang talaga mga Lods na may Supreme Court, di ba, na nagigisa at naghihimay. Lalo na sa mga ganyan kalaking budget na kinukuha nila. Malayong malayo ang tuwadkom sa Supreme Court, di ba? Talagang kapani-paniwala ang Supreme Court. Kaya abangan natin mga Lods, no? Ano ang ending nito? Kita ko na ang ending nito no? Ibalik nyo ang pera sa PhilHealth. PhilHealth can already request the President Ayan. to return the money, Yan. the 60 billion that were Boom. transmitted to PhilHealth, to the government for Anchor Program funds. Ibalik na yan sa PhilHealth. Boom. And PhilHealth to expand its benefits, Tama. hire more people Tama. to answer for the needs of the Tama. health of our people. That will be all, Chief. Ayan na! Ibalik mo na, Mr. President! Malaking skandalo at kahihiyan ito sa Marcos admin. Pag nag-demand na ang Supreme Court na ibalik ang pera sa PhilHealth, malaking kahihiyan at malaking skandalo ito sa Marcos admin. Di ba? Kasi mapapatunayan natin na talagang may hidden agenda sila dyan. Bakit nila ginagalaw ang pera ng PhilHealth? Kasi may mga balak yan sila. Grabe talagang Marcos admin. O ano na, Mr. President, ibalik daw. Diba? Yaks! Talagang mali, no? Talagang mali ang ginawa ng Marcos admin na galawin ang pera ng PhilHealth. Mali! Kahit ano pang explain nyo mga loyalista, mali! When you come up with your budget request for the subsidy, you don't actually consider the taxes being collected that Congress passed for purposes of subsidy for indirect contributors. Tama. That is correct, Your Honor. The budget is computed based on the need. So they're not following the law? Tama! You're not observing what the law requires? Your Honor, budget principles require that it's needs-based. We will follow it based on the projected fund ceiling or availability. It might not match certain Yes, needs. I agree. It's based on needs. But the problem there is PhilHealth limits the funding so that you don't address the needs, the health needs of the Filipino Tama. people. If you increase budget 200%, and I don't think the Filipino would not avail of that. Tama. You define your own limits. Tama! The Congress allocates budget or collects taxes, provides for collection of taxes to answer for the subsidy of PhilHealth for Tama. indirect contributors. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun? Hindi mo naiintindihin yun? Gagawa ka ng sarili mong formula because you have limited understanding there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. Ang tagal na po, 10 So taon. therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should restore, Yan. bring back the money
back to PhilHealth. Your Honor, the reason why the administration recognized it because for the longest time, the corporation has thought it will always get money because of the guarantee of the sin Oh, tax. precisely, whatever would be. Whatever is that. As long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return Tama. the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Hindi lang na-recognize probably Ay, no? before, recognize na. So Yan. therefore, when you recognize it, you should return it. You should return it. Grabe, no? Good job, Supreme Court. Galing, no? Punto par punto. Tama no? Grabe itong Marcos admin ngayon kasi kung ano-anong ginagalaw nila ng mga pondo. Alam niyo mga lords, isipin niyo na lang to ha. Isipin niyo na lang talaga to. Kung yung kinuha nila na ilang bilyon yun sa PhilHealth, kung mas pinaganda ang serbisyo na lang, talagang ibinigay sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga kababayan natin ngayon na nahihirapan sa mga hospital bills nila, may mga malulubang sakit, di ba? Doon sa mga hospitals na yung iba nga, ang tagal-tagal makater kasi nga walang pera. Imagine that mga lords, yung bilyon-bilyon na kinuha nila. Kung yung bilyon-bilyon na yon na manage ng maayos at nabigyan ng magandang benepisyo na hindi pocho-pocho, aboy, di ba? Panalo ang mga Pilipino. Di ba? Panalo ang mga Pilipino. Kasi reality speaking, tignan natin, kaawa-awa yung mga kababayan nating maluluba ang sakit, yung mga kababayan nating kulang sa pinansyal, di ba? Yung mga kababayan nating, yung iba nga, nagtitiis na lang, parang titiisin na lang nila yung mga malulubang sakit nila kaysa sa mga hospital kasi nga walang pera. Tapos, heto ngayon, yung gobyerno ngayon, papakialaman pa ang pondo para lang sana sa kalusugan. Diba? Ang talino talaga. Kaya alam niyo mga lords, pag na-restore yung pera na yan, ewan ko na lang kung mabalik pa yan, baka nagastos na yan. Panalo ang mga Pilipino. Kaya sa totoo lang, no, buti na lang may Supreme Court pa na nakikinig sa mga Pilipino. Diba? May Supreme Court pang panig sa kung ano ang totoo at tama. Sabi ng ating presidente, huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Grabe Nax naman. Sino ba ang pinapatamaan mo dyan, Mr. President? Parang ikaw yan. Alam nyo, Mr. President, kung sana sinabi mo yan nung tumatakbo ka pa as President, malamang sa malamang, hindi ka talaga mananalo. Grabe itong si BBM, no? Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Ang taas ng tingin niya sa administrasyon niya. Ang tanong, sa 3 years ng Marcos admin, anong resulta, Mr. President? Di ba puro dadadin? Ang ginagawa nyo lang sa mga Pilipino, hindi nyo talaga binibigyan ng magagandang proyekto at magagandang serbisyo. Ang ginagawa nyo lang, bigay kayo ng ayuda, kunwari ganito, kunwari itutulong sa magsasaka, kunwari ganyan. Pero may mga backdoor na pala kayong pinaggagawa. Kung ano-ano na pala ang mga manipulasyon na ginagawa nyo sa budget at sa pera ng bayan. Ang ibibigay nyo lang sa mga Pilipino, kakarampot. Habang kayo, party-party. Diba? Wag mo nang linlangin ang mga Pilipino. 3 years ka na. Kamusta? Savage. Savage to mga lods. Panoorin natin. Kung hihingan ko po kayo bilang National Security Advisor, ngayon, ano po yung papayo ninyo kay Speaker Martin Romualdez? Okay. Tingin ko, marami na naman siyang naipon. Itigil lang nakaw. Itigil na. Okay.